Ngayon talakayin natin ang mga weather system na posibleng umiral sa ating bansa ngayong buwan ng Agosto. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Para sa mga weather system ngayong Agosto, simulan natin yan sa ridge ng high pressure area. Itong nakaraang linggo, umabot sa atin yung extension o yung ridge ng high pressure area. Umabot po yan dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Dahil po dyan, nakaranas po tayo ng mainit at malinsangang panahon. Bihira po yan or unusual po yan na umabot sa atin kapag mga ganitong buwan. Pero nangyayari pa rin po. Ang ridge ng high pressure area ay kadalasan nating weather system kapag panahon ng tag-init. Kaya naman nakaranas tayo ng mainit at malinsangang panahon nitong nakaraang linggo dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at malaking bahagi na rin ng Luzon. Sa ngayon, umatras na po yan pero mainit at malinsangan pa rin po ang ating panahon natin kung wala tayong mga naranasang pagulan. Marami na din nagtatanong niyan sa susunod, talakayin natin kung bakit mainit pa rin ang panahon kapag ganitong mga buwan. Pangalawa, syempre nandyan pa rin po ang habagat or southwest monsoon. Ang buwan ng Agosto ay panahon pa rin po ng habagat. Kadalasan nga mula July, August, September, yan po yung ating peak o yung mga pinakamalalakas na bugso ng ating habagat or southwest monsoon. Sa ngayon, medyo mahina po ito pero nakaka-apekto po ito dito sa area ng Visayas at Mindanao, kasama po dyan ang Palawan. Binabanggit naman natin dito kapag meron tayong significant na paglakas ng habagat. Although mahina, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng malalakas na buhos ng ulan. Lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. Mas mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan dahil sa ating habagat dito po sa Western Visayas, kasama po dyan ang Isla ng Negros, maging dito sa Palawan, at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Ito pong ating habagat or southwest monsoon ay pinapalakas ng mga low pressure area dito po sa katimugang bahagi ng Japan na malayo naman po sa anumang bahagi ng ating bansa. Speaking of low pressure area or mga bagyo, ayon sa Pag-asa, ngayong Agosto, meron tayong inaasahang posibleng 2 to 3 na bagyong pumasok or mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, ito po ay mga pagtaya lamang base sa mga past datas or mga natanggap nating bagyo. So anytime within August, pwede po tayong magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo. So ito po, mula July, August, September hanggang October, yan po yung ating pinakamatataas na nagkakaroon tayo ng bilang na natatanggap na bagyo. Siyempre, kapag humihina ng tuluyan yung ating habagat or southwest monsoon or wala po tayong ibang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa, ang default weather system natin ay yung tinatawag nating easterlies o yung ating hangin na nanggagaling dito sa silangan. Yan po ay mainit at malinsangan at medyo mataas din po ang chance ng mga pag-ulan yan or thunderstorms. Sa ngayon, wala po yan dahil po malawak pa rin yung flow ng ating habagat or southwest monsoon papunta dito sa mga low pressure area sa katimugang bahagi ng Japan. At ang buwan po ng August ay panahon pa rin po ng mga thunderstorms. Kahit anong init po ng panahon at ganda ng panahon sa umaga or tanghali, posible po yung ating mga localized o mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na tuwing hapon at gabi. Yan po yung ating mga thunderstorms. Marami pong panganib na dulot ang mga thunderstorms Check nyo po yung ating playlist na all about thunderstorms. Kinukompleto po natin yan. Ito pong ating mga thunderstorms ay convective system. Kailangan po niya ng init ang araw. Nainitan po niyan yung ating tubig sa lupa. Nainitan din po niyan yung ating moisture sa hangin. Kaya nakakabuo po tayo ng mga kaulapan. At kadalasan, sa hapon at gabi po yan, bumabagsak. Pag malalaki at hiwa-hiwala yung mga patak ng ating mga pag-ulan, usually po, galing po yan sa mga thunderstorm clouds. So yun nga po yung ating mga posibleng weather system na umiral sa ating bansa ngayong buwan ng Agosto. Sa ngayon, wala pa po tayong bagyo o low pressure area na binabantayan sa loob at maging sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pa rin ating habagat or southwest monsoon ang ating prevailing weather system na nakaka-apekto po dito sa area ng Palawan, Visayas at Mindanao. May mga cloud cluster dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahan na natin yung mga gagawa ng fake news. Hindi po yan magiging bagyo or hindi po yan magiging low pressure area. Parte po yan ng inflow ng ating habagat or southwest monsoon patungo dito sa mga low pressure area sa southern Japan. Hindi po yan pupunta sa atin. Meron din ditong parang sirkulasyon o umiikot ng mga kaulapan hindi rin po ito bagyo or hindi rin po ito low pressure area. Ito po ay tinatawag na TUTT o Tropical Upper Tropospheric Trough. Nasa itaas na bahagi po ng ating atmosphere yung kanyang pag-ikot o sirkulasyon. Wala po sa ibaba. Hindi po yan magde-develop ng kahit ano. Maganda lang po yung itsura niya or maganda lang po yan tingnan. Ito namang mga low pressure area sa Japan ay parte ng isang malawak na low pressure area. Ito nga pong nagpapalakas o humihila sa ating habagat or southwest monsoon. Meron tayong sirkulasyon na maliit dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng pumasok pero hindi po ito magiging threat sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan po ay tatambay lamang po dyan sa itaas na bahagi ng ating power line at sa southern portion ng Japan at posible ring malusaw din. Pero magpapatuloy pa rin po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa ating bansa in the next few days pa dahil sa mga low pressure system
dito po sa katimugang bahagi ng Japan. Yang habagat at yung mga low pressure area sa Japan ang ating pagtutuunan ng pansin. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.